Game. Ready? Game 5, 4. Puso mo'y muling maririnig at ang munti mong pananalig liliyak, sisilap, ngunit di matutubong magkahan. Muling aawit ang pag-ibig, muling aawit ang pag-ibig. All right, so welcome. Good morning, good afternoon, and good evening, Pilipinas. And this is our very first episode of Cap Talk. So my name is Santi Leonardo. I'll be your host, and this is gonna be fun because we'll be interviewing some of the known and upcoming songwriters ng Pilipinas. So, yon. So, masaya to. So for our first episode, I invited, of course, yung mga tropa muna natin. So let's get down to the business. So I would like to introduce our guest for today. So ito sa mga kabanda ko to sa After Call. So shout out sa mga fans ng After Call. So on my right, I would like to introduce Chapogs or Charlie Mendoza. Palapan po natin si Charlie Mendoza. Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi, magandang araw. Rock and roll. Yeah, si Chapogs po ay ating ang gitarista, ang lead guitarist ng After Call. And sometimes nag-switch siya sa pagiging bassist, no? Ayan, mamaya pag-usapan natin yung mga ganyang bagay. And then sa aking kaliwa, weigh 295 pounds. So let's welcome Reynold Valino, ang aming drummer sa After Call. Hello. Good afternoon sa lahat. Parang parang UFC lang. Magbabanatan na ba kayo mga... Well, again, this is Cap Talk. So by the way, when we say Cap Talk, nga pala, this is in partnership, of course, with Songwriters Society Philippines. And when we say Cap Talk, Cap is a shorten of the word Kapanulat, and that's what we call sa mga fellow members namin sa Songwriter Society. That's why we call ourselves Cap. So, yeah, welcome Cap Chapogs and Cap Reynold. And speaking of which, yung mga sponsors natin and partners for this podcast. So, of course, this is Pangs Media. And then meron din tayong partnership with 12 Tone. Yan. Pangs Media and of course SSPH or Songwriter Society Philippines. Meron tayong mga partners like New Pinoy Music Collective. Andiyan ang Puso, Letra at Musika. CXB, of course, CXB. And then Stage Pose. Yon. And then for sponsors, soon magkakaroon tayo dyan. And then, yung logo natin ng Songwriter Society, minsan mapapalitan yan. So, yeah. Alam na. All you have to do is message the page and message the either the Songwriter Society Philippines page, Pangs Media, of course. So, yan. Speaking of which, kailangan natin supportahan yung mga socials ng mga sponsors natin. Ayan, so what do we expect for this podcast? Of course, we're gonna talk about songwriting stuff, of course, how we started as a songwriter, what we envision ourselves in the near future, kung ano ba talagang plano natin, anong journey talagang tinatahak natin. So, yan. Of course, pakilala muna natin yung mga guests natin. So, can you introduce yourselves, mga konting background nyo when it comes to songwriting journey mo? Start with Chapogs. Ayun.
Bale, way back, ano pa yan, no? Naku, mahabang istorya yan. No? Oo, ilang taon ka na eh. Oo. Patay tayo dyan. Actually, kung sa songwriting, matagal na rin akong nagsusulat. Parang high school pa lang, no? Parang ano bang year yun? 2010, mga ganun. High school ako noon eh. 2010. Mga ganun, 2011. Grade 2 ko. Ganon. Oo. Hindi, ganun, actually yan eh. Hindi ko alam kung paano ako natuto magsulat, no? Pero mahilig kasing makinig yung si Erpat ng kung ano-anong klaseng tugtog nun eh. Mapa rock, mapa OPM. So high school ka lang natutong magsulat? Oo. So paano ka graduate ng elementary? Hindi. Mali yung pagka. Hindi, magsulat ng kanta. Okay. Linawin natin. Kasi mahirap tayo. So kaya yung since mas majority yung naririnig ko nun yung mga OPM talaga eh. Yan. Mga Imelda Papin, yung mga basic talaga na Tagalog na mga hits nun. Kaya siguro doon ko nakuha yung mga letra ko na simple lang. Interesting. Na mas siya. Pero kung mas gusto ko sana magsulat ng mga rock eh. Kaso hindi talaga lumalabas eh. Kaya nga, I'm a bit surprised kasi knowing you're a rock star or a rocker. But later, we're gonna talk about influences and all of that. So, but ang layo eh. So 2010, 2010, Hindi, 1996, 97, I think. Yun. Titong-tito ka na. Yun. So hindi ka batang 90s, manong 90s ka. Hindi, bata. Doon na nga ako. Meron ba nga? Hindi, yun na nga eh. Kaya, batang 90s, yun nga, bata ka. Lumaki ka sa doon ka 90s. lumaki. Alam ko kasi manong ka na nung 90s. Kaya manong 90s. Tuloy na ba ako nun? Joke lang. Tuloy na ako nun. Nung time na yun. So yun, so high school. To be exact, anong year to? Parang parang first natuto year? kasi ako mag-gitara parang grade 5, grade 6. Siguro mga first year yun eh. First year high school. Okay. Yun, dun. So ganun yung Susulat na. Actually, yung ibang kanta ko yun eh. Yung nirecord namin ngayon, parang isa yun sa mga unang 10 ko na sulat. Okay. So ngayon, sinong sinusulatan mo ng kanta ngayon? Ikaw ba mismo nagpe-perform ng mga sulat mo? Hindi, dahil hindi tayo pinalad ng boses. Siyempre, bumubuo tayo ng banda. Sa iba natin pinapakanta. So sino mga banda mo ngayon? Ngayon yung Kapitan Kalaw. So yung singer namin si Oliver. Parang kilala ko yung Oliver na yan. Oo. Pakitawag nga yan minsan dito sa... Magana kumain din yun. Tito na rin ba yun? Medyo. May fashion statement ba yun? Hindi, madali sa matandaan. Bakit? Basta pag sa gig, may makita kang belt bag. alam mo na siya na yun. Si Berong niya kung tawagin, Berong the belt bag. Berong, kailangan mong gumante. Kailangan mong, nasa ba yung camera? Direk, nasa ba yung camera natin? Hindi, ang tawag kasi sa kanya talaga, Berong the belt. Nagbe-belting yun belting. Yung pagkanta. Pagkanta. Okay. Magaling yun. Okay naman pala. Berong, yan. Kailangan mong gumante. Yun, so yun. Ngayon, ilang banda mo? Sa dalawa. Yung may kinalaman sa songwriting wala. Yung bandang... Isa lang. Yun lang sa Kapitan Kalo ko lang. Isa lang talaga banda mo. Isa lang. Yung ilalabas yung kanta. Pagdating sa songwriting. Oo nga naman, may point. Kasi, pero before may mga banda ka rin na yung dati kong banda, yung Canto Boys. So, high school band yun, na puro taga dito. Okay. Doon namin nabuo lahat nung sinulat ko. And then, may mga previous bands ka rin na, alam ko, Kapitan Kalaw, kailan lang to, recently lang to, diba? Pero may mga banda ka rin before na. Yung una naming nirelease yung kanta na yung Babe, diba? Yung Babe sa Farewell in 30 Seconds. Si Berong din yun, di ba? Si Berong, si Carl, tsaka si Renz. Yun yung unang na-experience na makapag-record na kanta. So yun ang hinahanap natin, yung journey niya bilang songwriter at sa pagiging banda. And then, si Reynold, paano ka ba nagsimula or ano ba ang background mo sa songwriting? Yung sa akin medyo unorthodox kasi unang-una hindi ako guitar player. Hindi ako marunong ng kahit anong instrument other than percussion. So
isa akong fanboying nung panahon ng 90s. Yung mga, yan, katulad kasabayan ko si Chapogs. I was looking up to Rico Blanco, Eli Buendia, na parang natutuwa ako na nakakapag-compose sila ng mga ganong kanta. So nagkaroon ako ng inspiration na parang bakit hindi ako mag-try sumulat ng kanta. And nung nag-aaral pa lang ako mag-drums, pinipilit ko nang i-incorporate yung mga lyrics na pwedeng pumasok dun sa kanta ng mga dati kong banda nung high school, nung college. Pero nito lang, nung nagkaroon lang ako ng opportunity nitong nabuo yung After Call. Actually, before pa yung After Call, yung Season Rookies. So nagkaroon ako ng opportunity na makapag-share ng dalawang kanta na talagang inano ko na sa akin yung tono and lyrics. Yan. Later, mapapakinggan natin yan. No? Oo, sana kabisado ko pa. Well, actually, I'm quite amazed talaga sa mga songwriters na wala talagang, hindi gitarista or hindi keyboardista. Mahirap yun, Kasi mahirap yun kung drummer ka, walang reference ng chord progression or something. May ginagawa kasi... Tono agad eh. Tono agad. Oo, hindi kasi may ginagawa ako dati. Mahilig ako makinig ng radyo nung high school eh. So ang ginagawa ko dati, parang ginagaya-gaya ko yung mga DJ na, di ba yung mga DJ pag mga break nila, kumakanta-kanta sila habang nagsasalita. Yes. So ang ginagawa ko, nire-record ko yung sarili ko sa cassette. Nakaka-surprise ako sa panggap ko na DJ, nakakagawa ako ng tono. And then, doon ako nagsimula magsulat ng mga kanta. Okay, that's great. So far, ilan na yung mga nagawa mo kanta? Yung talagang nai-release, dalawa lang sa After Call. And then, ito, lately, I'm planning na, ito, yung NLD. Oh, wow. So, May merch na. ano ko siya, pinaplano ko na parang ang focus ko dito is parang kanta ko, pero iba't ibang artist na babagayan ng kanta. Nice. Pwede ba ako dyan? May reservation. Magkano ba reservation mo? Well, that's Joke. great. So, bali, anong year ka rin? Sabayan Magkabatch kami ni Japogs. Kabatch kayo Oo. ng pagkatuli or ano? Hindi, Parang ganun na nga. nung high school kami, nababalitaan ka na namin, nasa call center ka na nun. Well, napansin ko rin yung merch ni, yung shirt ni Chapo. So, direct pwede pa makita? Sir. Wow, di ba? Yan po yung bandang After Call. Batita ako, napakahusay niyan eh. Lalo yung yan. Pakapogi ng drummer niyan eh. Sa akin, napaka-humble ng ng vocalist. Ng drummer tsaka ng singer. Ako naman, bulayan naman ako. Nabula ko na kayo eh. Yan kaya masarap na i-guess yung mga tropa lang para Ako sana may tanong sana ako eh. Ayun, si Direk may tanong. Na-intriga lang ako kasi nung nakausap ko si Sir Chapogs kasi way back high school, buo yung gamit mo eh. Di ba? Kompleto, everything. Di ba? So, Rich kid? ngayon ang question, naman. Puro raon. going back, more than the high school days ba, paano ba to nagsimula? Musicians ba both parents, sir? Hindi naman. Mahilig lang silang sa music. Pero yung mga kamag-anak namin, puro mga biyahero. Okay. Literally na halos sa both side, may mga bumibiyahe talaga. Question, sa mga magkakapatid, may mga musikero din. Yung utol ko. Singer yun. Kaya siya nakapag-barko dahil sa Miss Saigon. Pero nung nandoon siya, nagkaroon ng opening ng waitress, tsaka siya nakapag... Baka pwede natin i-shoutout. Hindi, wala na siya. Nasa heaven na siya. Ay, sorry. Recent Si ate ko yun. Sorry. So yun yung yun yung story. Tapos ako, siya kasi pinag-aral siya ng voice lessons noon. Ano ba yun? Treble ba yun? Tsaka yung pangko pa yung time na yun, di ba? Parehas yung pinasok. Yung mahilig talaga. Tapos yung mga battle sa mga singing. Okay. So ako Mga nag-try din ako doon. Nag-try din ako. Kaya lang wala talaga. Singing? Oo, singing. Trinay mo, pinilit mo talaga na Pinilit ko ipasok. talaga. Wala talaga. Ayaw talaga nila. Ayaw talaga. So nagano lang ako. Nag-gitara na lang. Masisira nga. Masisira yung mga school. Sabi niya, gumraduate ka, hindi ka natuto.
Sorry, hindi ko alam eh. Wala, Sorry, wala, sorry. Inisip ko anong pagkakasabi sa'yo. Ang galing mo mag-gitara, Chapogs. Singing yung pinasok ko. Voice lesson. Ka mag-gitara. Parang na-awkward ako doon bigla nung nung natanong ko na Actually, Oo, parang... kasi ano yun eh. parang ano. Isa yun sa nag-push sa akin na magbanda. Ikaw ang nagtuloy, kumbaga. Oo, kasi Okay. siyempre inuna niya yung yung career niya para sa amin. Yun yung time ng recession eh. Airpot ko kasi sa Peninsula yan eh. Yun yung time na nagkatanggalan sa Peninsula noon. 25 years yung airpot ko dun eh. So yun yung time na yun. Tapos kailangan niya ng mag-abroad para makapag-aral ako. Nice. So eksakto, nag-audition siya as singer. Nakapasok siya sa Magsaysay. Okay. As sa Miss Saigon nga. Magsaysay shipping Oo, line. yung mga cruise. Sa Mga cruise. Princess, saka Oo, Star oo, Cruise pa nun eh. Star Cruise. Kausuhan nun. So ibig sabihin, ang laki ng sabi natin bang term ko is utang na loob because Oo, of kasi unang-una siya yung nung hindi pa nakakabuelo yung magulang ko nun, siya yung nagpaaral sa akin. Wow. So, And also because of that singing talent. tapos yun nga, sabi niya, bumibili na ng gamit, kada Yes. allotment, di ba uso nun allotment? Oo, 80, automatic 20 yun, yata. automatic. 80, I think 20, 20% napupunta sa lang sa family. kanya. Yes, So napupunta puro sa tip family. na lang sa kanya. Tapos uuwi yung dito, bakit may drum set dito? Bakit may ano dito? Hindi nagpapaalam pala airmat ko. Siyempre, di siya magagalit. Kompleto na eh. Akala ko Dati kasi round-round lang yung gamit namin. Oo. Nung siyempre pares kami nag-aaral. Pero nung nakapag-abroad na siya, yung college time ko na, bakit may bagong drums sa uuwi siya, may bagong ampli. Medyo medyo pamahalan ng pamahal yung gamit. Akala niya nagbo-voice lesson ka. Oo. So doon, kaya doon ako na-push na magbanda. At saka doon ko rin nalaman na, teka, ang dami ko palang ginawang kanta. Okay, yung pagsusulat ng kanta, if I may add to my question, Mr. Chairman. Ibig sabihin, going back, let's say, anong edad ka na? Elementary or high school ka na? Natuto ako mag-gitara, grade 5, grade 6. Tapos from there, Wala ka pa. na? Ano lang muna yun, puro cover. Bali, Nung first year high school. nung pumutok na yung NU. NU, LA, no? LA, 105. Yun, doon ako nagsulat. Oh, nice. Kaso ang problema, sabi ko, bakit ang iingay na nagagawa nila? Gustong-gusto ko talaga yung mga rock, yung mga backdrop, yung mga Death by Stereo. Nice. Tapos Jerome Abalos, Death by tapos Stereo. pag nagsusulat ako, Iba. bakit puro love song? Parang mga... Well, actually, isa rin yun Iba sa talaga mga lumalabas. magiging questions ko later. Yung influence ba natin is automatic ba? Yun din ba magiging somehow magiging Hindi. tunog natin? Hindi, di ba? So, Hindi. minsan, the person that we look up to is not necessarily our sound that we're going to have. No? Doon ako So, hindi nagtataka talaga. kasi kahit Iba anong talaga. pilit ko, syempre Metallica fan ako ever since. Yung simula Black Album, Kill Them All Kill them all. to nagtataka ako pag nagsusulat talaga ako, talagang Yun naman talaga eh. masa talaga. When you say Pang-bakla you talaga. idolize someone, doesn't necessarily mean that you have to be like them. Kasi I idolize Ivana Alawi pero I don't like to be Ivana Alawi. Oh, di ba? di, siguro may factor din kasi syempre lumaki ako sa sa Singalong eh. Lagi mo maririnig kasi doon mga Bakiana sound eh. Okay. 'Di ba nung araw yung may mga turntable, palakasan ng tugtog doon, 'di ba? Galing Saudi mga tito ko noon. Naririnig ko yung mga isang linggong pag-ibig, Yan, yung mga- basta yung mga Ang tawag dyan sa mga ganun nare-recall siguro kasi doon ako Bato sa lumaki. buhangin. Hindi. Ano yung... Mga Freddy Aguilar. Ballad. Hindi. Ano yung machine na hinuhulugan? Jukebox. 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 Yun. Yeah, mga So lahat ng naririnig ko noon, 25 centimos. yes, yung lahat na naririnig ko noon, kinalakihan ko yun. Siguro, nasa ko na yun. Nung Teka muna, baka yung nanonood sa video natin, no? Kasi sa Spotify walang problema. Yung makapapansin nyo may gesture ngayon si Sir Chaps Mendoza kasi na-aksidente siya. Injured. nabanlian ako na kumukulong tubig. Matika. Oh, yun. So that's why meron din siya doon sa... Right hands. Oh. Orca. Pero thank you very much, Kap. At Yeah, show must kahit go on. the show Thank you must so go much. on Thank you pa so rin, much. no? Yeah. Feeling ko mas mawawala yung sakit pag kami ginagawa ka. Tama yan. Oh, tama. tama. Kasi mukmuk mo lang eh. Correct, tama. Kung ako nga yan, iinuman ko na yan ng Kasi hard. naman yung, halimbawa,
yung kaibigan natin, yung mga broken. Yes, yes, yes. Kesa yes. magmukmok, di ba? Di ba? Ay, iniwan ako. Sino yung mga broken na yan? Yung mga friend natin. Yung mga broken na yan. Oo, iniwan ako. Damdamin mo. Di dapat mag-explore ka. Diba? Correct. Magsulat ka. Ayun. Well, a question sa inyong dalawa. Since sabi niyo matagal na kayo naggagawa ng kanta, do you still remember the very first song na naisulat niyo? Ako, oo. Inilaban namin ang battle. Inilaban pa talaga. Oo, sa Binyan. And kamunti kami batuhin. Anong klaseng kanta to? Dahil ang title nung kanta, nung high school kasi, medyo rebellious ako eh. Yung mga kantang ginagawa ko is parang, instead na pang masa, pang criticize sa masa. So baligtad kayo ni Chapogs. Si Chapogs yung rakista, pero yung nagagawa niyang kanta, mga sabi niya, in his word, bakya or parang ano. Pero ikaw, na Patweetams, pero ang ano pero yung ko, sinusulat na kanta, rebellious. rebellious. Okay, interesting. Iba talaga. So, we can never really tell sa itsura or sa personality ko Hindi, anong klaseng tsaka ano din siguro, kasi ako, lumaki ako talagang fan ng River Maya, pero kahit na sabihin natin, iba yung Sir Rico Blanco talaga eh. Kahit na sabihin mong, kumbaga night yan eh. oo, sir. yung kaya mong gayahin, kaya mong i-pattern yung songwriting mo, iba pa rin yung style na lalabas, depende dun sa sinulat mo eh. Yes, exactly. Hindi pa rin siya lalabas as Rico Blanco na style. It's your own. Well, for me, it's, when it comes to genre, hindi naman talaga, wala naman talagang genre for every songwriting. Kasi para sa akin, lahat ng kanta can be turned to a different genre, depende sa areglo. So, ang magiging basehan na lang natin dito is yung words, di ba? So, kung anong klaseng singer ka or songwriter ka, kung yun nga, mahilig ka ba sa love song, mahilig ka ba sa public interest type of songs. So, ikaw, rebellious yung mga nasusulat mong kanta. So, yun. Ganon. Yeah, Ako, nice, baka nice. mag-follow-up question din ako sana. Sure. Oh, hindi pala follow-up. The same question goes to Sir Reynold also. Sabi niya high school din, tama? High school. So, ganon din ba? Family of musicians ka rin ba? Katulad ni... Actually, nagulat nga ang magulang ko kung bakit ako na-incline sa music. Kilala ni Charlie Paano yung gulat? Yung mga parents Paano ko. yung gulat? Parang ano, paano yung gulat? Hindi, No? Hindi kasi medyo strict yung upbringing. So, medyo related kung bakit rebellious yung ano ko. And Medyo strict. When you say medyo strict, sundalo? Sundalo, reservist kasi yung father ko. Okay. So, medyo hindi niya gusto yung tinatahak ko pagdating sa music. Oh, parang ano So pala yung gupit to, mo nun lagi, yung shot Oh. Tinawag nga ako nitong 1 mig nung college. Hindi, kasi ano siya, ito lang yung... 1 mig! Ang pogi nun ah! Shitty. ROTC. ROTC. Ano siya, nag-officer. Pero TC college eh. Oo. Pinag-officer ako nung high school tapos nung college. CAT officer, high school. Would you believe high school officer din ako, CAT officer din ako. Nung CAT officer. ROTC Araw din. din ako nag-officer eh, kasi busy na ako sa church. Yung father ko kasi dun sa school na pinasukan ko, alumni siya. Okay. So, Sabi ni Charlie, bugbog ka daw. bugbog talaga. As in, Ibang araw nun, talagang pag pumasok ka sa officer na araw, di ba? Oo, talaga. Dapat yes. talaga. So, yun nga. Yung ano niya, Nagulat sila. Kasi, Pero di ba going back na, sabi mo high school ka nagsimula magsulat. So, ibig sabihin, high school ka lang din na humawak ng instrumento or... yes. Okay. First year college. First year high school para, sorry. First year high school, nagkaroon ako ng interest sa pagpalo. Talagang drums talaga. Nag-attempt ako nung elementary kasi ng drum and lyre. Okay. So, Anong grade nag-start? grade 5, grade 6, parang mga gano'n. Nag-attempt ako. And unfortunately, hindi ako makapasok-pasok eh. Doon sa roster talaga ng mga drum and lyre. So, nung high school, nung nagkaroon na ng parang yung mga band scene like yan, yung nagra-rock na rin si Francis M. Yan, nag-ano na ako, nag-try na talaga ako magbuo ng banda and nag-attempt magsulat-sulat din. Okay. Follow up to that question. Kasi, Kap, ako kasi gusto ko kasing makita
kung saan nagsisimula yung songwriting Yan. enthusiasm. Kasi minsan Okay. yung iba no, ang interest lang tumugtog. Pero hanggang sa tumanda, kasi marami akong nakilalang ganun na hanggang sa pagtanda niya, ni isang kanta wala siyang naisulat. Kasi talagang ang linya niya lang ay gusto niya lang maging instrumentalista. May express Oo, gusto Ako, lang niyang I have a mag-cover. question. I have an answer for that question. Sige, Kasi sige. kaya ako nainganyo sumulat ng kanta kasi walang perfect na kanta na pwede mong sabihin na sakto sa buhay mo or sakto sa Yun. sa gusto mong kasi may halimbawa may isang kanta na sakto-sakto sa akin yung verse nito pero pagdating sa chorus ay Iba. iba. So parang gusto mong gumawa ng isang buong perfect na kanta na para sa'yo talaga. So doon nag-start yung urge ko na gumawa ng sariling kanta. That's for me I'm not talking on behalf of all the songwriters. Yung ako naman, yung sasagot ko naman dyan kay Derek, kasi nung time na nagsusulat na ako, ang motibo ko lang nun is, kaya ako nag-aaral mag-gitara para makapagsulat. So talagang Pero yun ang- hindi para magbanda. Kasi ang tagal bago ako nagkabanda Ang dami ko ng kanta, siguro mga 2-3 album na yun. Pero wala akong banda. Basta, nagtayo lang kami dito na may puno dito nun may puno, papanik lang ako sa bubong, sa puno ko, susulat lang, tas notebook, kanta. Yun lang ang ko, kundi gumawa ng kanta. Siguro yung mga iba na sinasabi ni Direk na gusto lang na mag-gitara na banda, parang ganun lang din. Wala silang iniisip na gumawa naman ng kanta. Kung ako noon, wala akong plano na magbanda. Siya naman, gusto niya magbanda lang, pero wala namang plano sumulat. okay. Kasi minsan, sa pagigitara pa lang, nung natuto ako mag-gitara, 2 years bago ako natutong sumulat nag-enjoy na ako sa gitara So hindi ko na kailangan magsulat. Okay. Nice. Meron lang talagang dumating na isang araw na nagising ako, may buong kanta na nasa isip ko, sinulat ko na lang Pero ito, ang tanong ko tatanungin ko na kasi itong tanong na to is considered forbidden question sa Songwriter Society group. Well, anyway, I have to still ask this question. This is forbidden question sa group. Lyrics or music? Paano kayo nag-start? Lyrics or music? Sige ako muna. Lyrics. Lyrics. Okay. Lyrics talaga ako. Wala naman siyang choice Hindi naman siya marunong mag-gitara. Hindi. I mean, hindi. Hindi kasi may mga times kasi na hindi. Mga ako dito Hindi kasi, hindi alam ko ikaw nagturo sa akin ito May mga times na nauuna yung tono. Yes. May mga times na nakahiga ako, may nai-imagine akong tono. Pero, Anong ginagawa mo habang nakahiga ka? basta. Bastos. Basta. Basta. So, Okay. may naririnig akong, parang may na-imagine akong tono, hinaham ko. Pero nag-e-end up pa rin talaga sa lyrics pa rin Pag kunwari nakaisip na akong lyrics, pinapattern ko pa rin dun yung Tama. music. Nice. Okay yun, no? Ako, ayoko maging ano ba tawag doon, yung hindi ko ma-explain Parang, basta meron kasi akong time na, halimbawa, yung isang kanta ko, napanaginipan ko lang siya, na tinugtog ko na daw, Okay. na as a band. Tapos pagising ko sa umaga, Nare-retain sa'yo. na-retain sa akin, sinulat ko ng buo. Sinulat ko ng buo. Tapos hindi ko pa alam yung ibig sabihin nun ng interlude, may mga ganun-ganun pa ako sulat-sulat ko, akala mo, alam ko. Pero buo. Tapos, susulat ko na lang yung para siyang song hits, C, ganito ganyan. Yun yung unang-una kong nagawang kanta na hindi pa na pe-present sa mga banda. Yung title nun is, ano ba yun? Nakalimutan ko yung Halika, title. nasagot mo ba yung tanong ko na yan? Yung first song mo? Ito nga yun. Ito na yun. Ito yung first song ko na nagulat ako Kalimutan natin yung after balikan. 2 years ko na yung from beginner to yung alam ko na lahat ng chords. Tapos biglang nagising ako yun na nga, may buo na akong kanta, sinulat ko. Ayun na. Yun na yun. So, ang hirap explain kasi sasabihin na, OA naman yan. Pero yun talaga yung nangyari. Walang process Basta yung napanaginipan ko, may banda na ako. Parang ngayon, siguro yun, ito na yun. Tapos biglang buo na. From there, dun sa una kong kanta na yun,
teka, kaya ko pala Yes. gumawa ng kanta. Doon ako nagsimula, puro chords. Kaya kung mapapansin mo, yung mga kanta ko, puro G. Kasi yung doon ako, siyempre, madali lang yung chords sa G, di ba? Si Santi kasi iba napapaniginipan yan. Lagi siyang pinapawisan pag nananaginip. Nananaginip Tsaka ako. May hindi, nakikita ako laging Hindi, tsaka inidoro. sabi mo may nabubuo ka pag napanaginipan. Iba yung nabubuo din ni Santi pag Tiyanak. napananaginip. Balik naman natin sa'yo, Sir Santi. Okay. Ano naman ang, saan ka naman nagsisimula? Sa lyrics or sa melody? Well, di sa kadalasan talaga, melody. Pero may mga times na sabay. Well, actually, ako pag gumagawa ng kanta, kakaiba ako eh. Pati music video nasa isip ko na. Kaya, kumbaga, Advance. kaya pansin mo sa pag-aareglo natin, minsan pag medyo naiiba sa landas na naiisip ko, medyo Bakit lahat ng mga music video na iisip mo, gusto mo may kissing scene? dapat At saka tungkol sa yung mga... yung kasi sabi ng director. Mga kabit. Oh. Yung saka sabi ng director sa Mga music bawal na video. pag-ibig. Lahat na nagagawa nito, no? Puro Yun ganun. naman. Pero, di ba, yun ang sabi ng director, kailangan daw may kissing scene. Ako kasi, ang Sino ba yung ginagawa ko, director? puro mga mapagmahal lang eh. Wala. So mga nakikinig po sa Spotify, kaya po ganyan silang tatlo kasi magkakabanda po yan. Doon nagtataka ako Shoutout kay Harry, saka kay Brian, yung mga kabanda Oo, namin. mga kabanda namin gwapo at saka balbasarado. Present day after call. Tsaka wala, yung dalawang yan, yung bago nating kasama sa after ko, lalo-lalo na si Brian tsaka si Harry. Walang ibang, kundi mapagmahal talaga eh. Mapagmahal sa kapwa. Namana nila sa atin. Namana nila sa atin. Tsaka ayaw nila ng Influensya natin sa pagiging mapagmahal. ayaw nila ng nananakit ng kapwa. Hindi. Ayaw. Tsaka hindi sila palaaway. Lalo na babae, wag mong sasaktan. Ay hindi, sila nga yung iniiwan lagi. Sila yung sinasaktan. Sila ng yung babae. sinasaktan, oo. Dapat i-demand nila yun sa men's desk. Oo nga minsan nga papayuhan ko yun. Violence against men's. Oo. Men's, para iba yung... Men's, may S pa talaga. No? Okay, so yan. Usapang... By the way, of course, pasalamatan din natin yung mga banda natin, mga kaibigang banda natin at kasama natin sa Punks Media. Soon, magiging Punks Entertainment and lalaki at lalaki na yan. And then, shoutout sa Piaku, Yan. Sir Siyempre. Paulo Almad. Cheryl. Yaku. Cheryl, of course. Yes, Makata. Kasama ni Direk. Pau. Yan, duo sila Makata. na soon magkakaroon sila ng isang session na mahusay daw. Napaka-cute eh. Diba, Direk? Yan. Oo. Abangan natin yan. Abangan yan. Saka si Sir Makata. Yan. I miss you, Yan, Makata. yan. Bakit dito ako ng turo? Andito nga. Ang gulo ko eh, no? Of course, siyempre, yung endemic. Endemic sa ano yun? May kasama Mga natin. brother band natin, yes. Sa Punks. Okay. Punks. Alright. And then, let's continue with our discussion. So, pagdating sa pagiging songwriter, anong end performance or artist or musician, anong klaseng artist kayo? Are you the type of artist na would like to please yourself or please people? Sa akin, ever since nagsimula talaga ako. Kasi ang purpose ko talaga magsulat dati, hindi ko nasagot yung tanong ni Direk kanina eh. Ang purpose ko talaga magsulat dati, very timid ako nung bata ako eh. So, ang purpose ng Google ko lang yung timid. Ano ba yung timid? Ano spelling nun? So, Hindi ba yung lumalabas sa fragrant foul. So, Timid ka pala. ko nun eh, very soft-spoken. Pala special to. Special Sana child tama ako rin eh. pala dahil. So, ginagamit ko yung Next time pagsusulat. nga, pag kukuha tayo ng kabanda, hingin mo ng medical certificate. Oo. Para alam natin. So, ginagamit ko yung pagsusulat para makapag-send ng message So, either sa ibang tao. So, basically, hindi ako nagsusulat ng kanta for my own so purpose. you don't want to please yourself. Yes. You want to please others. Yung ibang tao talaga. Okay, Oo. okay, ikaw. Baliktad. Actually ako noon, dati, hanggang recently lang, nagbanda ako, tsaka nagsulat ako para sa sarili ko. Mm. Neto you want to please yourself. Oo, Okay. neto na lang ako na realize na, teka,
parang mas masaya yata yung para sa iba yung ginagawa mo. Generally, pero, Oo. pero pwede naman sagutin na, pwedeng sometimes Sabay. yourself. May mga kanta na you just want to please yourself or may mga performances na you want to please yourself. Pero para sa akin din, most of the time, I would also like to, like 60% of the Oo. time na I would like to please To people. please. Kasi halimbawa, may isa akong kanta na baka yun din yung nararanasan niya sa, again, yung mga kaibigan natin, mga pinag-iiwan na mga babae. Kasi hindi ko alam, masyado ako nalalapit sa mga kaibigan na lokohin eh. Sino ba Napakabait yan? kasi ng mga kaibigan ko. Sino ba yan? Napakasama ng mga babae na yan. Napakasama oh. Kailangan talaga ng men's desk sa, sa police station, no? So, Hindi- yung ibang kanta ko, siguro, Equality, diba? Equality. Oo. Bakit sila lang yung may desk? Wala akong alam sa kwento pero parang may alam na ako ngayon. hindi, men's desk talaga dapat eh. Men's desk. Pero ang akin lang kasi, gusto ko i-share yung mga kanta na yun, baka kasi sa pulsa kanila, na habang nakikinig sila, nandoon sila sa CR nila, tumutuloy yung luha, Nagwo-walling. tapos nagwo-walling, dahil very timid. So, yun yung point ko ngayon. So, Word of the day, timid. oo. Halimbawa lang si Reynold, hindi ko sinasabi siya. Halimbawa, Itago na lang natin sa tunay na pangalan ng Reynold Malino Jr. taga Rosario, San Pedro, Laguna. So, halimbawa, nandun siya, nagkukulong siya sa CR. Very timid. Very anonymous. Nagwo-walling. Tapos, pinakikinggan niya yung isang kanta ko. Naku, talaga naman yung damdamin niya mapupukaw Sa talaga. mga babaeng involved, pwede kayo mag-comment para i-explain nyo yung side ninyo. Actually, may list ako ng mga pangalan ng mga babae. Banggitin mo nga para i-comment, para mapilitan sila mag-comment. May Simulan pagtanggol natin na. sa Kailangan fair tayo dito. Yung unang-una kasi sa letrang R, Alam ko yung isa kapangalan mo eh. sa letrang G, Yung isa kapangalan sa mo eh. letrang C. Kaya ba may song na G ang Yeah, after call? oo. Kasi G. Oo. So, Ang plastic guys, pa nito, sabi nito, God daw yung G. God. guys, i-search nyo sa Spotify, after call, tapos G as in letter G lang. So yun yung time na kailangan kong pasahan siya ng MP3 habang nandoon siya sa CR. Kasi nga, MP3, no? oo. Kasi Kaya kailangan, sa CR siya nagpapakatimid. nagpapakatimid. Kasi kailangan niya talaga yun. Minsan may mga kanta ko na very, motivational. Yan. Tapos mamamotivate talaga siya na maging timid. First of all, para sa girlfriend ko. Title po nito, Adobe. Title po nito, Alambre. Hindi, yun nga eh. Kaya yung babalik ko yung tanong mo, no? Dati, ginagawa ko lahat to para sa sarili ko. Pero ngayon, para sa mga kaibigan ko ng Broken. Yan. Yeah, yun yung mission ko ngayon sa buhay. Sa daming kaibigan na Broken, nandito ako para sa inyo. Yun. Hindi, since na-mention ni Chapogs, yung sabi niya, nagsimula siya para sa sarili niya. Para sa akin siguro ang take ko dyan, na-outgrow mo yung ano mo at some point eh. Nasanay ka ng ganito, naghahanap ka ng something naman to please yourself. Di ba? Parang, Ano yan, totoo. Kaya nga sabi ko, Siguro pag pwede bata naman ka pa, both. ganun talaga eh. Para sa sarili mo lahat eh. Oo, kaya lang ngayon, tatandaan nyo na eh. Kaya Ay, dapat... ganun ba yun? Kasi ako, ang goal ko na ngayon eh, world peace. Peace Yes. and oo. Backstreet Boys. And Backstreet Boys. and rock and roll. Oo. Diba? Kaya gusto ko talaga yung yung pang buong mundo na. Okay. So maganda yan. Kasi ganun naman talaga ang aim ng dapat ng mga songwriter or ng mga artists in general is to influence others. Kasi Oo. kung sabi nga nila, ano ba yung sinasabi nila pag yung art daw is hindi ka na, ang tawag doon? Hindi ka na move or hindi ka na Walang intriga, impact. walang Oo. impact yun. So walang susunod na may Canopol, walang susunod na Rico Blanco. Rico Blanco dahil wala eh, hindi mo sila na touch by touch. Napukaw. Oo. Sabi nila pag matuturing mong art yung isang gawa kapag ka naging controversial siya. Controversial. Yes. Oo. Pag hindi ka nga naging, Pag tawag doon? napag-usapan siya, pagka, gano'n siya. It's either Gawin naman positive or natin negative. controversial si Santi. Hindi. Yung kanta kasi ni Santi, iba eh. Napapansin ko lang din sa mga kanta ni Cap Santi. Yun, Sige, buhat. Puro mga bawal na pag-ibig. Kalaswa. Puro kalaswaan.
Actually, trilogy yun. May nag-request lang kasi sa akin, Santi, gawan mo naman ako kanta. So Sino hindi ba na- ikaw yun, hindi ikaw yun. Doon sa bagay na yun, makaka-relate ako. Kasi, di ba, sabi mo forbidden question, lyrics or melody. Yes. Siguro depende kung para kanino yung Kanta. Yung kanta. Kasi pag yung sa inyo is base sa inyong experience, 'di ba? Yun yung inyo. Sa meron namang parang magba-vary naman kapag commissioned work naman. Iba yon. Kasi Oo. pag commissioned work, wala kang input doon. Wala, Halos sa wala. kanila yan. Oh. So Dapat pagka halimbawa nakita lang ni Cap Charlie na ito para to sa kanila sa mga broken. So isusulat niya yun depende kung ano mauna. Parang ganon. Ganon din kay Cap Reynold na ano ang impluwensya sa kanya kasi sabi niya 'di ba rebellious siya. So more likely galing sa sarili niya gusto niya ilabas. Parang ganon ba 'yun Cap Reynold? Yeah, parang Tapos ganon. yung sinasabi niya na na hindi siya naggigitara pero nakauna siyang makaisip ng melody and lyrics. Recently narinig ko sa interview kay Basti Artadi, ngayon ko lang nalaman. Nagsusulat siya ng lyrics base sa kung ano yung rhythm or beat na narinig niya. Tapos sasabihin niya lang kay Sir Manuel na this is the beat, this is how I wrote the song, gawan mo ng riff or parang ganun. Tapos ang nangyayari, mas lumalabas yung parang 'di ba yung just because of the drums and rhythm. Ewan ko kung tama ako doon So halos parehas sila ng way. Halos parehas sila ng Sir way. Basti, si Reynold. There was a time ako din just want to share din yung ganung process. 'Di ba akala ko kailangan marunong ka muna ng tono, do re mi fa sol la ti do para makuha mo yung melody ng isang song. Actually, pwede rin pala kasi may nasulat din ako na song na nakasakay sa bass. Walang kahit anong instrumento. Tapos kinakanta ko lang siya. Sinulat ko lang muna yung lyrics na may melody and then kinapa ko na lang siya knowing na marunong naman ako mag-akorde. So, yun yung process naman na parang bilib naman ako nun sa sarili ko. Kasi pwede pala yung ganon na Tapos yung sabi naman ni Cap Charlie kanina na galing sa tulog paggising niya, sinulat niya. Buo na. Nabuo na. Ano yun may nabasa akong libro. Matagal mo na yung alam, subconsciously. Subconscious. Oo. Feeling ko nga ganun eh. Matagal mo Pero na yun siyang kasi yung gustong unang-una ko nasulat. Alam mo yung mga subconscious na yan, pahamak talaga yun eh. Kasi di natin alam na, halimbawa, at the back of our mind, yung kanta pala na yun is narinig natin somewhere else. Correct. Nagiging ano rin yan na Akala natin atin. Akala natin original natin, pero at the back of our mind, somewhere in the past, Meron na pala. narinig natin yan somewhere else. Tapos, lumabas lang subconsciously. Pero ang masasabi ko, kasi meron din ako experience niyan. Nung namatay yung isa sa best friend ko na former bandmate ko naman, drummer namin. Nag-songwriting kami sa panaginip ko. Totoo, pero paggising ko, hindi ko na maalala kung ano yung sinusulat namin sa panaginip ko. Sinulat ko yung moment na yon dun, nung pagkagising ko, yung meron kaming song ang title Panaginip. Talagang paggising ko nun, sinulat ko siya, inaalala ko kung ano yung sinusulat namin sa panaginip ko. Pero nung sinulat ko siya, walang 5 minutes, dire-diretso, pati melody and chords and arreglo. Lumabas lang siya ng ganun. So nag-gets ko yung naramdaman ko yung kinento mo, Cap Charlie, na paggising mo, sinulat mo siyang ganun. Ngayon yung sinasabi mo, Cap Sans, na yung subconsciously hindi mo alam na parang atin. Naranasan mo ba, ginugel nyo ba o hinanap nyo yung mga sinulat nyo kung may katunog? Sa akin yung Mahiwaga, yung kinanta ko kanina, yung first, yung opening natin. Marami sa akin nagsabi, kahit sila, na yung, anong kanta yan ng Bamboo? Ano ba yan? Saka na, yung... Hudas ba title nun? Hudas. Parehong-pareho daw. Parang, nung pinakinggan ko, Tama. Pero, honestly, hindi ko talaga alam yung kanta na yon. Actually, magandang topic yan, Abangan yung susunod na episode. Siguro ibangko natin. Yung mga ganun. Paano na-consider what's the other term for plagiarism o yung ganon, na ganong eksena na with all honesty, wala ka namang, hindi mo nga alam yung song tapos naging parang katunog. Kailangan mo lang talaga patunayan na wala kang naging access sa kanta na yun. Kasi may mga nangyaring case na ganun na nalaman nila na
idol pala niya yung Kasi sabi ni Reg Rubio on one of his interviews, sabi niya, simula ng unang panahon na nagkaroon ng music, panahon pa ng mga, let's say, medieval times pa na may music, until now, ilan lang ba ang nota? Lahat yan napindot na, lahat Naulit yan na yan. nakalabit na. Pati lahat yan, alam yung kombinasyon ng probability ng lahat ng yan, nagawa na. Imposible talagang magkaroon, wala kang katunog. Talaga magkakaroon ka talaga ng katunog niyan. Pero meron ako kakilala na pag kumakanta, wala talagang katunog eh. Baka naman iba. Wala pa talaga nagawang ganang tono eh. Baka kasi sounds like iba. Alam mo, ganun. Hindi, pero tunog ko Hindi natin may nonota yung ganun eh. Di ba sabi mo Sir Cap Charlie yung Babe, tama ba yung Babe? Ni-research mo ba yun? Hinanap mo. Sorry. Hindi, okay lang. Hinanap mo ba na may katunog yun or wala? Parang ganun. Wala naman. Pero nagawa ko siya, ang favorite ko nung time na yun, yung adlib sa doon. Mission. Skid Row. Pero nung time na alam mo na Skid Row yung ginagawa mo, hindi? Hindi, favorite ko yung adlib nun eh. Kaya na-influensyahan mo yung sabi ko, song. di ba? Every Rose. Yun. So, GC. Well, actually, yan next question ko eh. Ginawa ko. Yan din next question ko. Yung sabi ko na, yung mga influence, yung mga idol mo ba, na-incorporate talaga sa ginagawa mong kanta or ginagawa mong riff? Ito. So, lumalabas Ito na- yung sample na hindi pa rin siya rock. Pero dahil favorite ko nung time na yun, nung sinusulat ko yung parang fourth year yata ako. Yung Skid Row na yun yung lumabas. Medyo may slow rock ba tawag doon? Glam, rock, yun. Yun. Sabi ko kailangan ganito kalalabasan nito. Yung time na yun, yung singer namin, mataas ang boses. Kaya hindi siguro nagkaroon ng impact sa akin hanggang sa nakilala ko na si Berong after 10 years pa eh. Kasi pa lang siya noon, ginagawa pa lang yata siya noon. Noong time na yun. Kasi sa edad niya yung bunso namin eh. So wala pa siya noon, nung time na yun, nung nabuo ko yung kanta na yun, wala pa yata siya noon. Very timid pa siya. Hindi ko alam or bata pa siya yun na nga. So sabi ko try ko nga to. Sumakto naman. Nung siya na yung kumanta, ito pala yung gusto kong version. Kasi yung singer namin nung mataas yung boses, kaya mag-nosibalasin nun pero lalaki. Hindi pala bagay doon, bagay pala sa mas malaking boses. Bigyan ng kapo. Oo. Doon ko din nalaman na hindi porke mataas ang boses, bagay sa kanta ko eh. Meron palang binabagayan din yung mga kanta na Oo, tama. Kaya nga gaya ngayon, yung iba kong kanta, hindi rin nabagay kay Oliver kasi parang mas gusto ko kay Brian. Kasi may isa akong kanta na may pagka-pop. So yung parang alam ko na ito dapat kaya to. Nagiging gano'n na yung direction sa akin ngayon pagka, hindi ko basta siya ipapakanta sa'yo dahil mataas lang yung boses mo. Kailangan bagay sa'yo. Habawa, ito broken din to. Meron ako isang kanta sa kanya. Basag na basag to eh. Papakanta ko, halimbawa lang, papakanta ko sa kanya. Kasi speaking of, ganun din ba sa'yo, Kap? So, tatanong ko lang din, yung bang nasulat mo yung song na yon, inanap mo rin kung may katunog siya or pinakritics mo rin ba yon? Ako, ewan ko hindi naman sa pagiging overconfident, pero never kong naisip na may katunog yung mga nagawa ko. Medyo may Pero proud, yung parang proud ka kasi sinulat mo siya, di ba? Oo. Every time na nagsusulat ako, naiisip ko lagi, wala akong naiisip na katunog nito. Parang ganun. Ikaw naman kasi magsabi niyan na be honest to yourself na wala naman akong pinagayaan eh. Kung may katunog man to, fuck it. So, tsaka, be it, halimbawa, nagsusulat ka. Siyempre, may influence ka. Alam mo na yung tono nun eh. Pag nagsulat ka naman, kaharap mo yung gitara mo or what, paano pwede mo ba sabihin na kinokopya mo yun? Sarili mo ngang nangyari sa'yo yun eh. Yun nga, sinasabi. Minsan, pero nga, kaya nga sinasabi ko minsan, subconsciously, lumalabas yung mga influence natin. Yes, pero hindi ibig sabihin nun, piniplagiarize mo yung isang kanta. Exactly. Kasi lahat ng kanta ko na sumunod dun sa panaginip na kanta na yun, lahat yun, nakaupo ko, wala akong hawak, kundi acoustic.
ang title din ng song, Panaginip din. Di ba? Hindi, Banda mo yun, di ba? Banda ko yun. Hindi, I mean, ang akin lang kasi, kumbaga paano mo i-judge sa akin na may katono yan, wala nga akong nung time na sinusulat ko. Kaya nga hindi ka na nag-effort na i-search kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo ginaya yun. Hindi ko ginaya yun. Tsaka yung ako, isa yung aminado talaga akong Rico Blanco fan, River Maya Days pa. Ang isang kinukuha ko sa pagsusulat is nakabukas yung, alam mo yung sa cassette tape, di ba? Yeah. May mga lyrics. Inlays. Yung inlays nila, Yan, nandun yung mga lyrics. nakakamiss ngayon, Ang kinukuha ko dun is yung mga part ng paano sila magsilabicate. Yung mga ganon, yung paano sila maghati. Yung poetic, yung mga fillers. writing, Yung mga paano sila magpalabas ng magandang isang eksaktong bara. Yan sa'yo talaga, Shopee! talaga sa'yo, conscious effort on writing kasi... Yes. More on writing talaga. Ako meron din akong ginawang kanta na intentionally ginaya ko talaga doon sa yung ikalawang kisap mata. Kasi nga, for me, it's not... title pa lang. Title pa lang. Gusto ko talaga siyang... Hindi ko siya tatawagin na rip-off eh. Parang talaga siya. Continuation or... Based from this. Kumbaga yung sa mga pelikula, di ba? Based from this novel, ganyan, parang Harry Potter. Yung sa'yo, Kap, ang masasabi ko sa'yo kasi, kahit ni-google ko siya or what na may katunog, yung tulad na sinabi mo yung sa intro song natin, yung Hiwaga. Nagmumukha siyang sinarili mo yung kanta kasi yung timbre ng boses mo, ikaw eh. Yun yung gusto ko sa isang singer also, na pag narinig mong yung timbre niya, alam mong siya yun eh. Diba? To give an example, diba? Siyempre, Cesar Basertadi, Chito Miranda, parang dun yung yung boses mo, Kapsans eh. Ito pa, thank you for that. Pero sa mga songwriting camp, pinaka the best na speaker, si Sir Mike Villegas. Mike Villegas, the best. Isa sa Saturday pinakamagaling Nights. na. Grabe. May ginawa siyang, may binigay siya sa aming technique kung paano Ito medyo try natin. Hindi ako magaling sa note. Okay. Wait lang, naka yata. Iba yan? Naka-off yata may naka-off yata pati Diba? Na lang. Diba? Ano yan? Ano banda to? Reminds me of you. Ayan. Ang gagawin mo, ayan. Okay lang yan. Okay lang. Bali ang point is, di ba? Ang gagawin niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tatanggalin niya yung, halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tanggalin niya, let's say, yung 6, saka yung 3. Hindi. Yung 2. Basta ganun. Tapos, out of that, yung 1, 2, 3, 4, ang matitira is, ano ba, tatanggalin mo yung 2 saka 6. So, matitira is 1, 3, 4, 5, 7. So, yun na magiging nota mo. Out of that set of tune, makakagawa ka ng bago. Tapos, iibahin mo yung timbre. Yung mga base sa mga familiar na tunes, talagang ginawa niya talaga on the spot na hindi kasi ako magaling sa na nakukuha kayo. Actually, gusto ko mag-comment dyan, Kap eh. Pag nag-guest natin dito sila Pao, yung mga... Ayun, si Paolo. Yan, actually, may malalim akong comment na hindi ko muna bibitawan ngayon tungkol dyan sa Pero yung ginagawa niya will not be considered plagiarism. Yeah. Pero may pinagkunan kang original na Influence. Or mayroon talagang hindi mo na masasabing influence kasi yun na mismo talaga yung na yung root process niya. kumbaga root song na pinagkuha kumbaga kinahoy mo lang to make it as a new song. So it will not be considered as plagiarism or copyright strike. Yun lang. Kaya mas maganda matin tayo sa mga songwriting camp. Hindi natin pwedeng sabihin na
veterano na ako. Tagal-tagal ako nung nagsusulat eh. Oo. May bago ka matututunan. Lalo sa PhilSCAP, lalo pag umattend kayo. Yan. Sa mga hindi po nakakilala, si Sans is a long time PhilSCAP member yeah. ng PhilSCAP. Well, actually, PhilSCAP 2018, means PhilSCAP is Filipino Society of Composers, ano pa ba? Composers, Authors, and Publishers. Yan. And that application mo ng PhilSCAP. Application mo ng PhilSCAP. Pili ko na sa'yo. Hindi ko pa pala nasasabi. Well, that okay. So let's go back to the next question. Sa'yo muna, balik ko din sa'yo sige, yung question mo sa kanila, question ko din sa'yo sana. Para magkaroon din ng insight yung... Ano nga ba yung tanong ko sa inyo? Short-term memory. Iba kasi nasa isip lagi. Oh, yung 'di ba sabi mo kanina yung yun nga yung parang influence ng ng songwriting somehow na adapt mo when you halimbawa yung Yes. favorite artist mo ganon tapos Yes, meron. Lalo sa songwriting, mas idol ko si Ellie Buendia kay Rico Blanco. Pero ang lumalabas na songwriting ko is nagiging Rico Blanco. papunta ako sa Rico Blanco. Pero may mga part din, may mga kanta rin ako na ang gusto kong gayahin na style is Ellie Buendia, lalo yung ikot, yung kantang ikot, Ellie Buendia yung ganun. si Cap Chapogs ba part nung na yun, ng circle na yun, Rico and Ellie. Actually, meron tayong fast talk na kailangan nilang sagutin. Talaga? Pwede na ba na? Pwede na. Oo, Pwede. Pwede Sige, na ba sige, natin? sige. Kala ko si Chapogs lang may pasto. Meron ka rin ba? Meron din ako niyan eh. Ay, hindi. Naunahan na kita. Wala, naunahan ka na. Sige, So, sabay niyo sagutin ha. Pagkasabi ko ng tanong, sabay I niyo do. sagutin. Okay. I do. Lights on. Sex or chocolate? Sex. All right. So, fast talk starts now. Coffee or tea? Coffee. Lapit lang Cap. Timid. Tea. All right. Night owl or morning person? Night owl. Sneakers or basketball shoes? Basketball Basketball shoes. Yun yung sneaker. Ngayon. Kasi dati naka-chuck ka lagi. Beach or pool? Beach. 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 Yeah, beach. Long E. Yes. Ay lang ka pa, saglit, pause lang. Baka kasi dahil naka-mefenamic ka, kaya Okay. hindi, pero wag mong ipinig kasi pag nag-die down yung painkiller. Sasakit ulit yan. Alright, so, Ebe Dancel or sugar-free? Ebe. Sugar-free. Sugar-free. Razorback or Wolfgang? Razorback. Wolfgang. Okay. Blink-182 or Sum 41? Blink. Blink. Typecast or Urban Dub? Urban Dub. Urban Dub. Toyota or Honda? Toyota. Honda. Fuckboy. Obvious ba? Joke lang. Honda. Shoutout mo naman yung Hyundai na pinagtrabahoan mo ng ilang years. Joke lang. Moffats or Hansons? Moffat. Moffats. Okay. Backstreet Boys or NSYNC? BSB. Blackpink or Beanie? Beanie. Love your own, ha? Hindi niya alam. Beanie. Bloom ako eh. Beanie. Bloom na timid. Lebron or MJ? MJ. MJ. Ano to? Cat or dog? Cat. Dog. Dog, malamang. Obvious. Obvious. Mahal ko o mahal ako? Mahal ako. Mahal ko. Sawa na ako sa mahal ko eh. Bro, okay na naman. Lapis o ballpen? Lapis. Bakit? Nabubura. Nice. Mga musikero talaga. City life or nature? City life. Nature. Alright. OPM or foreign? OPM. Foreign. Foreign, yeah. I'm not surprised. That's our fast talk. So, pwede natin i-slice yan, yung mga sagot nila, tapos pwede natin i-bash later. So, yeah. Ano lang yun, bali parang, tawag doon? Icebreaker lang yun. So, let's continue with our topic being songwriters here. So, what do you envision yourself? Like, ano talagang pinaka-main goal mo as a songwriter? Siguro yung sa akin kasi na-experience ko nang magkaroon nung song na naging part ng band katulad sa After Call.
proud na proud talaga ako dun sa dalawang kanta na yun. Siguro moving forward, yun nga, nagfo-focus na ako dun sa ano ko ngayon, yung parang individual artist na gagawa ko ng song, parang gusto ko makabuo ng parang isang compilation na iba't ibang artist ang kakanta ng mga songs na ginawa ko. Ganda nun. Yes. Ganda nun. Napareha Parang ko ano, dito sa I don't know kung kilala nyo yung, ano ba to? Yung banda nung gitarista ng Six Cycle Mind, si Rai. Yeah. Ano ba yung banda niya na yun? Parang acronym siya, no? Acronym din siya eh. Oo. Yung B. Naalala ko Letter na. B. Kaya ang kumanta sa kanya si Kian, Oh, si iba-iba, oo. Madeline, iba-iba. So parang magiging project ano siya, pero all under yung NLD na ano ko, artist name. Ganda nun. Sige, makiko-produce ako dyan. Yan na, meron ka ng kontrata kayo. Ano yung tanong? Ah, Teka, nawala ako dun. ano na-envision mo yung sa sarili mo being a songwriter? Ano yung pinaka-main goal mo? Of course, unang-una, malabas lahat ng kanta. Akala ko malabas lahat ng timid na Ng yan. timid na yan. Siyempre, malabas lahat ng kanta. Malabas yung timid na At yan. saka, yun nga, naunahan lang ako ni Reynold kasi sa 12-tone production, gusto ko rin magkaroon ng ano doon, ng collaboration ng mga banda. Tapos, doon Labo-labo ko ilalabas yung mga kanta. Maliban doon sa sarili kong banda ngayon. Parang naisip ko yung babe kakanta. Balita ko hindi mo bibigyan si Santi ng kanta mo eh. Hindi. Grabe naman. Bibigyan ko yan yung Ang boy band. pang boy band. Pwede. Mukha naman ako. Yun lang yung sa akin. Okay. So, wala nang iba. Hindi nyo na sumikat or something. Wala. Hindi nyo ba Sumikat is a pinangarap? very objective term eh. Oo. Sa akin ngayon kasi wala na sa isip ko yung ganun eh. Ang akin na lang is yung i-enjoy ko na lang yung mga nalalabi kong buhay. Kasi baka bukas di na ako magising. Ngayon nga lang, ang tindi na nangyari sa akin eh. Piniritong kamay. Isipin mo, split seconds na pagkakamali, halos maputol yung kamay ko sa sobrang sakit eh. Actually, natakot na ako. Pero mo, first time kung nakita si Cap Charlie na hindi ako pinansin. Talagang sakit na talaga. Masakit kasi talaga. Oh. Hapdi yan. Yung hapdi niya nanunuot talaga. Nanonood sa buto eh. Literal na nanunood talaga. Isipin mo, kumukulo yung tapos ang lakas ng apoy. Yan yung broken. Broken Diyan dreams. kami asar. Diyan po kami. Ay, yun lang. So, next question please. Alright. So yeah, next question. This is an interesting question for me then. Give me like 5 songs at least na you wish na you have written yourself as a songwriter. Songs na yung parang sana ako nakagawa ng kanta na yan. Ako, unang-una yung Give me syempre. 5. Stairway to Heaven. Stairway to Heaven. Heal the World. Heal the World. Lucky ni Britney Spears. Interesting. Sure yan Seryoso to Kala ko Lady Gaga. Dito ka nila i-judge sa... Judge na nila ako i-judge. Wala akong maisip eh. Nice one. Nice one. Anak ng... Freddy Uy, Aguilar. sumalangit na Wala. Yeah, RIP kay Ka Freddy. Yeah. Tsaka syempre Nosy Balasi. Si Balas. Yun. Nice. Napaka chapsuy ng ibang-iba. What about you, Noel? Sa akin, yung unang-una, Flowers. Flowers by Na River Maya. Nathan Azor. Rico Blanco. Rico Blanco. Tapos yung 20 Million, River Maya din. Rico Blanco pa rin. Tapos slow-mo ng Eraserheads. Raymond. Tsaka yung Prom, kaya gustong-gusto kong tinutugtog natin sa after call yun. From this moment. From Evidencel. Evidencel. Isa pa ba? Last one. Iniisip ko yung isa, yung bagong banda ngayon eh. Itong banda na to kakilala ko, a personal friend. Ang pangalan ng banda is Bad New Days. Yung kanta nila na Kalayaan. Yun. Alright. So shoutout mo naman yung songwriter. Yes, shout out kay Cap Uro. Puro. Taga dito lang ba yun? Oh, lapit lang, nasa Seattle siya. Lapit lang. Yes. So, sponsoran ka namin ng plane ticket, mag-guest ka dito. Labas po yung producer ng programang ito.
Any views Labas po. any views and dapat may disclaimer tayo ganun. Any views ng Yeah. He will be here ngayon June. He will be here. Yes. Pupunta You siya. can cry on my Doon ka na lang sa prom this moment. Alright, so before Timid mo eh. before our final question, pwede ba natin kantahin one of the songs na nasulat ni Actually, gusto ko marinig eh. Ayan. Si Reynold muna. Si Reynold? Di ba Sabay ngayon ako una. Oo. So, anong kanta to, Reynold? Tono lang ako, ha? Sige lang. Oo nga, nakakahiya. Wala sa tono. Wala na. Sasabihin sa ano Eh, natin. ang acoustic kasi, nag-ibang tono depende pag malamig. Tama Hindi, init. tono mo muna bago ka mag-ano. Dahil pandaldalin, no? Napaka-unprofessional. Paka-unprofessional. Anong kanta to, Reynold? Ano to? Kanta ng After Call to. Di ba? Ang ganda, di ba? Title nito? Title nito is December. December. What this about? December kasi nasulat ko siya during the time na pinalayas ako unang beses akong pinalayas ng parents ko. It's about wanting to come back home. First day of December, I was on my own. All alone. Trying to find a way, trying to get a new start. Slow pace in a black day, I'm not in my mind. Looking at the sun, feeling lonely, teary-eyed. You could see my sorrow, I couldn't go. Telling myself I gotta have a breakthrough. Slow pace in a black day, I'm not in my mind. I'm ready to face all these changes in my life that I am taking. I don't know how long it's gonna last. Telling myself it's just a dream. 'Cause in my world now that seems so slow, I'm only waiting for the next ride home. Alright. That's December? So, Yes, December. invite mo naman sila na stream yung kanta. Yes, you can stream it sa Spotify. And nasa, ano pa ba, Sa iTunes? LimeWire din yan. Nasa LimeWire. May kasamang virus. May libreng virus. May no? kasamang virus as a package. Okay. So, thank you. How about? Ayaw niya ngayon eh. Pero, Pati chorus. Sige, chorus ano. Chorus ano. babe ba to, babe? Oo, sige. Ano ba chorus? G, D, E minor, C, tas yung A minor. diba? Turuan ng chords. Nasisira ako sa reputasyon ko eh. Hindi, ano ba tayo? Verse tsaka chorus? Chorus lang. Chorus. Okay, verse. Alam mo. Original key ba? Original key kasi. So, taasan ko. Hindi, wag. Sabayan mo na lang ako. Alam mo namang pang-lead yung boses ko eh. Nag-lead. I've been waiting, searching for you. I'll give my love. Keep on dreaming and wondering. I don't wanna miss your smile, 'cause it's breaking my heart. Breaking my When I see you cry, I don't wanna let
'Cause it's you, babe. You're the one who taught me how to love. You made me stronger when I look in your eyes. While the rain keeps falling on me, I'll do anything to love you, baby. Alright. Yeah. That's Babe. Available pa ba to sa Spotify? Oh, naka-ano pa yan? Naka-live pa yan? Artist name is Farewell by 30 Seconds. Farewell by 30 Seconds. Alright, so thank you so much. So that's Chapogs, Charlie Mendoza with the song Babe. Yeah. Yo. Alright, so we're actually almost done with our show. So once again, thank you so much sa mga sponsors natin. And then, kailangan pa ba ano ba nga sponsors natin? Songwriter Society. Invite lang muna ako, no? Yan, mag-invite tayo. Invite tayo, And then outro song muna. Last ano na lang natin, mga message nyo sa mga up and coming songwriters natin, mga kiddos. Sige, para dire-diretso sa invite ako. Sa akin, ano lang, siguro message sa mga bagong generation ngayon, sulat lang ng sulat. I mean, kung kahit na feeling nyo na hindi papatok, keep on doing it. Sabi nga, yung mastery nang gagaling sa consistency. I'd just like to quote yung sinabi ni Sir Jim Paredes, no? Ang songwriting daw, ang pagsusulat ng hit minsan sa dami ng ginagawa natin, aksidente minsan ng pagkakasulat ng hit. Totoo yun. Kaya be an accident prone artist. Yun. It means gawa ka ng gawa. Walang aksidente kung hindi ka gagawa. Kumbaga, hanapin mo yung aksidente. Timid ka ng diba? timid. Be an accident prone. Wag naman to. Huwag sa Literal na kalsada. aksidente to eh. Biya kamoten. Oo. Yan. Huwag kang timid. Sir Jim, sana mag-guest ka namin dito. Ayun, si Brian, no? Ang ating shoutout gitarista sa ng Brian Aftercall, sa, oh. ano natin, Aftercall. Ayun, Daddies ako of simple YouTube. lang yung sasabihin ko, no? Kung wala nagtitiwala sa'yo, guys, sa akin, hindi nagtiwala yung Aftercall nun. Wala nilabas sa kanta ko. Mag-ilaban mo sa sarili mo. Huwag kayong magtawanan. Kasi baby, real ba't talk. di mo binigay sa amin yun? Ito na yung Ito na yung moment ko eh. Ito na Para yung makabawi sa Aftercall eh. Susunod. Oo. So, kung wala nagtitiwala sa'yo na kasama kaibigan, magsulat ka kaibigan. Tanda mo yan. Kung wala magtitiwala sa'yo kahit nanay mo, ang pangit ng ginagawa mong kanta. Ano ba yan? Lalo na yung kabanda mo ngayon, ikaw, kabanda mo, wala magtitiwala sa'yo. Ikaw lang ang magtitiwala sa sarili mo. Hanggat makita nila na may makasama ka na magtsatsaga sa kompo mo, ay maganda pala. Di ba? Yun eh. Pati mo, tinatawanan lang nila ako, di ba? Magandang episode yan sa Buhay Rock and Roll. Buhay Rock and Roll. Oh. Mura yan. Eh, Buhay eh, Rock and Roll. Shout Di. out. Paki-search niya rin Buhay Rock and Roll Ayan, sa oh. Spotify, sa YouTube. Alright. So, At syempre, wag natin kalilimutan pasalamatan ang Pangs Media. Pangs na Pangs. Whack and Roll Yeah. yan. And of course. Yan, lahat ng mga sponsor, of course. Songwriter Society Philippines, kung saan kami kukuha na usually ng mga magigest natin dito kasi design talaga to sa mga songwriters. So, for you songwriters out there na gusto maging part nitong podcast nito, you can message, you can click this link. May ganun ba? You can message the page Panks Media or sa Songwriter Society Philippines or to my Facebook page personally. Yan. And then, Nold, invite mo sila. Abangan niyo pala bukas si Reynold, nasa McKinley siya. May Ikaw trabaho. May pasok na naman ako. Baka mamaya yung hold-upper ang mag-abang sa kanya. Wag mo Akala mo may sabihin show. kung nasan siya. Akala mo may show eh. Hindi kasi sweldo kahapon, di ba? Oo, 31. So abangan nyo na lang siya, abangan nyo papasok na siya lang. bukas. Magwi-withdraw. Oo. May sponsor na pala tayo for today's episode. Yun. Oo, sino yan? si Reynold. Kasi Si Reynold. kakasweldo lang Yan, kahapon. yan. So abangan nyo na lang siya sa trabaho bukas. Abangan nyo lang ako sa McKinley. Doon sa may AFP. Try nyo. Well, shout out sa Well, ano lang, shoutout lang sa mga kabanda ko and dun sa mga naka-work in sa music scene. Yun lang. mga nakatimid mo. Mga naka-timid. So yan, thank you so much sa mga guests natin. So this has been your host, Santi Leonardo. And of course, thank you so much Panks Media for this opportunity na makagawa tayo ng ganitong klaseng podcast to showcase yung mga unknown or kahit mga known pa na songwriters yan.
And So, promote na rin natin. Now streaming on Spotify and now YouTube. streaming on Spotify, 12 Tones Podcast. 12 Tone Yun. Podcast. 12 Tone. Yan. At Rock and mga roll. Rock and roll. Featuring Brian Hayes. Hosted by Brian Hayes, Chapogs, and si Master. Yan. And of course, palakpakan natin si Direk Pau. Yes. Yan. The mind behind all of this. Yun. Yun, thank you so much. Again, kita-kita po tayo sa susunod na episode natin. And this has been your host, Santi Leonardo. Pwede bang mag-iba ang itsura at ang hugis ng mundo? Magulo, singgulo ng buko. Pwede bang malagay ang lahat ng bagay sa isang salita o kataga? At ito'y patutungkol ko sa iyo. Mag-backup ka! Ang pangarap ay katulad ng tala. Nakikita ngunit di mo mahawakan, at singhirap din magpalipad ng saranggola sa ulan. Charlie on lead. Pwede bang isigaw ang lahat ng bagay sa isipan kong tuliro at ng puso kong torpido? Pwede bang mahalin ang katulad niyong parang sang superstar? Marimar, ang lahat ibibigay ko ng buo. La 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 paano ba baguhin ang ng hangin? Dahil lang sinabi mong ako'y mahal mo rin. Mahal kita, sapat na bang magawa lahat ng imposible sa mundo sa isang segundo sa ora mismo? Oh, at kung di man sa unay, sa ikalawang kisap mata, Thank you so much. Magandang gabi. Bumibelting.